Maitim na kilikili at may amoy na kilikili, ito ang solusyon dyan sa tipid na paraan at mabisang paraan. Isa rin to sa mabisa at safest way na naisip ko para maiwasan ko ang sobrang pag-itim ng kilikili ko habang nagbubuntis ako. Inihanda ko na nga ang mga kakailanganin kagaya nitong spray bottle at tubig nga po pala ang laman yan dahil kailangan niya rin natin ng tubig at eto nga palang tawas at kailangan din natin ng 4 na pirasong kalamansi. Maglalagay lamang tayo dito ng tubig sa may container na ito dahil dito nga tayo magmi-mixture. Ibinuhos ko na nga yung tubig na laman dito sa may spray bottle at saka lalagyan ko nitong tawas. Mga 1 kutsarang tawas ay pwede na. Tinidor nga yung ginamit ko dyan dahil ito nga yung nasa harap ko. Pero mas mabuti nga kung kutsara ang gamitin mo at hahaluin mo itong mabuti hanggang sa ma-dissolve mo yung mga namumuo dyang tawas. Halu-haluin mo lang itong mabuti hanggang sa matunaw yung mga buo-buo. Masyado nga kasing maraming buo-buo itong nabili kong tawas. Kapag hinayaan ko yung mga namumuo niyan at hindi ko tinunaw mabuti ay babara yan dun sa may pang-spray natin kaya mahihirapan tayong gamitin yung spray. Kaya naman ay make sure talaga na tunaw ang tawas. Hiniwa-hiwa ko na nga ang mga kalamansi dahil pipisain ko ito at pipigain dito sa ating ginawang tubig na may tawas. Ayan, ginamitan ko na nga ito ng tinidor upang masala yung mga buto-buto niya. Makakabara din kasi yan sa ating spray kapag sinama pa natin yung buto-buto. Pagpasensya niyo na itsura ko kung nahihirapan ako magpisa dyan. Napakahina kasi ng puwersa ng mga daliri ko. Tingnan niyo naman yung mukha ko parang napipisa din. Paano naman kasi tumatalsik din sa akin yung kalamansi di ang hapdi sa mata. Napakabisa talaga nitong pampaputi ng kilikili at pantanggal ng mga amoy sa kilikili. Napaka-effective nito with the use of kalamansi at tawas. Hindi mo na rin kailangan pang gumastos pa para bumili ng mga deodorant na nakakaitim naman ng kilikili. At dahil nga buntis ako ngayon, umiiwas talaga ako sa mga produktong may mga halong iba-ibang ingredients. Kaya naman gumagawa rin ako ng paraan in organic way para mas safe talaga si baby. Habang buntis ka kasi, lahat ng ipinapahid natin sa katawan natin ay naa-absorb din yan ng baby natin. Kaya naman dapat maingat rin tayo sa mga ginagamit nating mga produkto. Kailangan mo talagang suriin mabuti yung mga ingredients. Kaya dito na lang muna tayo sa mga organic way, mas safe pa. At kagandahan niya sa benepisyo rin itong kalamansi ay may vitamin C. O, diba? Dahil na-absorb nga ito ng katawan ko, ay na-absorb na rin ni baby yung vitamin C. So, ayan nga mga person, dahil nahalo ko ng mabuti yung ating mixture, isasali na natin yan dito sa spray bottle. Hindi nga lang kasya yung nguso nitong imbudo ko, kaya naman hinawakan ko na lang. Ayan, saktong-sakto lang naman siya. At ayan nga, maya-maya ay umapaw pa nga ng bahagya. Mabuti na lamang at konti lang ang umapaw. At ayan, tinakpan ko na nga. Sa mga oras na yan ay kakatapos ko nga lang palang mag-shower ngayong gabi. Ginagamit ko nga pala ito twice a day. Sa umaga pagkatapos kong maligo at sa gabi naman pagkatapos kong mag-shower. Halos ito na nga ang ginagamit kong deodorant sa araw-araw. Iwas pawis pa ng kilikili. Mabuti na lamang talaga at natuklasan ko itong napakatipid na paraan na ito at napakaganda pa sa balat. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlog!